Okay, good morning po sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga matyagang magsunog ng kilay sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po sa Saturday class na po. At ang ating po subject ay personal formation. Under po tayo ng Andrew Theological Seminary. Open your manual. Dito na po tayo. Anong page kayo? Sa how do I establish priorities in my life? Tama? Isa pa nung page sa akin yung ganyan. Life management. Ano yan? Life management, Saturday. Ano po? Yan, pareho lang yan. Pero personal formation ang yung subject niyan. Page, same page lang yan. Page 9 Ibo din. tayo, magkaiba po. Diba? Baka one yan. Personal management, one yan. Patingin lang. Achieving our destiny pa lang yan. Pero ano po, yung iba na nakuha na po natin. May sagot na po. Discovering, ito pa rin yan. Ano yan? Ano pa yun? Lesson ano? Masyadong pamilyan ko. Hindi nga, yung content. Yung content. Ano ba yan? How do I establish? How do I establish? Hindi, ano yung pinakaunang? Ito na mag-check. Tingnan mo. Iba yung ano? Ano yung pinakaunang? Tapos na natin ito. Tapos ito. Discovering our destiny. Ano ba yan? Discovering our destiny? Achieving our destiny. Achieving na eh. Oh, yun na. Tama yan. Achieving our destiny. Kanya po ito. Ay, hindi sa'yo. Discovering? Discovering our destiny. Iba yan. Ito na lang. Palitan mo na, bago na to. Tapos na. Diyan na tayo. Page 9. Ano mo yung page niya? Okay. Sige po, tayo, bago magkalimutan, tayo pa muna yung manalangin. Let us pray. Sige nga, Pastor Lope, open us in prayer. Sa Panginoon, kanyang mga pagkaway. Yes, Lord, yan, hallelujah, Panginoon, patuloy kayo magpapasalamat muli sa umaga, Lord Diyos. Salamat muli, unang-una, Panginoon, ay kinalakan mo sa lugar nito, naligtas, Panginoon. Salamat ni Panginoon sa pagkakot ng Lord God, mga sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Patuloy ang Panginoon, pagkaluban ng talin ko na nagbubuhat sa iyo, Diyos, minsan ka. Sasalit ka kaya ng Panginoon, ito sa iyo, Panginoon, nagagana ko. Salamat ni Panginoon sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na dito, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa iyong panahon at oras, Panginoon. Salamat sa buhay nito, Panginoon. Ito ay gagamitin namin, Panginoon, na alang sa iyo. Salamat ni Panginoon sa mga marinig sa umaga ito. May salamat din sa mga salita at mga kanyang pagtuunayan, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa karunungan, katalinuhan at dinidin. Pinagkakal mo sa araw-araw, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umaga, Lord, wala tayong ibang gagawin, Panginoon, kundi ikaw patuloy na, Panginoon, kasalamatan. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, Lord, sa iyo namin tinata sa aming dalangin, sa tayong pangalan ng Ama, Anak, Kabanal, na Espiritu Santo. Amen. How do I establish priorities in my life? Paano po natin itatalaga, o itatatag yung tinatawag na prioridad sa buhay natin? Mahalaga kasi yung priority. Minsan kasi napapriority natin yung hindi dapat i-priority. So, kaya kailangan po maging malinaw sa atin. Kung ano yung mahalaga, yun ang dapat po natin pahalagahan. Pakibukas po ang aklat po ng Philippians chapter 1, verse 9 to 11. 9 to 11. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Amen. So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanya pong mga salita sa ating pong kalagitnaan, sa ating pag-aaral. Sabi po sa English version, "And this I pray, that your love may abound, and still more and more in knowledge and all discernment,
So, yung sinabi ng verse 9, ano? Pagdating ng 10, sabi nun, that you may approve the things that are excellent. Yun ang ano, no? That you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God. Sa ibang mga translation, kay Williams, ang sabi po doon ng verse 10, so that you may always approve better things. So, yun po yung sinasabi, no? Kay Knox, that you may learn to prize what is of value. So, kaya ito yung ano natin talaga, no? Not just only to discover our destiny, but to achieve our destiny. Kaya dito raw sa ano, para mabigyan daw po natin ng pagpapahalaga. Ang alin? Kung alin ang mahalaga. Di ba? Kung alin yung valuable talaga. So, sa NIV, so that you may discern what is best. Sa NLT, for I want you to understand what really matters. Amen? So kasi po, may mga lingkod din ng Panginoon, minsan, hindi nila nagagawa yung dapat nilang talagang ginagawa. No? At hindi napaprioridad yung dapat iprioridad. Kaya ganyan kahalaga yung tinatawag na prioritizing our priority. So, sabi nga, dito po, back to our manual, when we talk about priorities, we are talking about the value. Amen? When we talk about the priorities, you are talking about the value. Amen? So, ibig sabihin pala, kapag ka hindi mo pinapahalagahan ng isang bagay, hindi siya mahalaga sa'yo. Tama? Ganun lang po yun. Kaya, Ang lahat, Bishop, na hindi pinapahalagahan, pag na-mismanage, nawawala. yung isa pa yun, di ba? Oo. Pag namamali ang pinapahalagahan mo, nawawala. Lahat yan, relationship, Yes. Oo. family matters. Pag na-mismanagement talaga, yung kahalagahan. Kaya, halimbawa, kung hindi ka pinapahalagahan ng asawa mo, Mawala. ibig sabihin, hindi ka mahalaga sa asawa mo. Tama ba yan? Tsaka yung nag-uusap-usap, Bishop, kunyari nag-meeting tayo, tapos yung iba sa cellphone, chat ng chat. Ibig sabihin, hindi ka mahalaga sa kanila. Oo, hindi mahalaga yung gano'n. Sa leadership, kailangan talaga makita yung Oo. Pag Nakatutok ka, nakaano ka talaga. pinapahalagahan natin. Kapag kailangan ko ng focus, tapos yung urgency po, kung ano po yung pinaka-priority. So, yun po yung uulan. Kaya merong pastor na masipag siya sa ministry. Dami niyang gawain. Ang problema, humihingi siya ng advice sa akin, sabi niya, Bishop, ganda ng lesson, ang ganda ng aral, pero sabi niya, may problema ako. Anong problema mo? Yung asawa ko, sumama sa ibang lalaki. Di ba? Masakit po yan. Di ba? Di ba? Kasi mali ang priority. Na-focus po sa ministry. Hindi porket akala mo na sa ministry ka, okay ka na. Na-focus sa ministry. Hindi po. Naging Hindi niya siya nakita yung nabalance. kahalagahan ng kanyang asawa. May nagpapahalaga sa asawa niyang iba. Time management. May nabasa rin akong book, Bishop. Kailangan talaga, meron tayong tinatawag na frame of life. Pag sinabing frame of life, si God, frame. Yun, yan. Tuloy mo yan. Maganda yan. Yan, oo. Tapos, eto, yung asawa mo. Yun, family yan. Family. Tapos, Oo. pagkatapos ng asawa mo, yung church. Tignan mo, pangatlo church. Oh.
Tapos pagkatapos ng church, yung tinatawag na yung educations mo. Tapos yung mga something, mga businesses, Others mga ganun. na. Others na po yan. Kaya pag, sa totoo lang, ang bumubuo kasi sa church is family. Ulitin ko ulit, medyo namali ako. Dito si God, ito yung Yes. asawa mong lalaki. Pag ikaw yan, asawa mo ba, ito yung family mo, yung members sa mga anak mo. Tapos ito yung church, ito yung others, yung katulad, may business ka. Makikita natin, ba't top priority si Lord? Pag si Lord tinanggal sa top priority, giba lahat yan. Kaya tingnan mo, ikaw, ang Diyos, at yung asawa mo. Kasi dapat makita natin, yung pag-minister, hindi porkit katulad na nasabi na banggit ni Bishop. Commonly po yan na kamalian ng mga pastor. Marami din po akong Na kilala. wrong priorities. Dahil akala nila, pag inuna mo si Lord, and all these things shall be added unto you naman. Ay hindi, nangangailangan ng kalinga, ng time, lalo ng mga babae, di ba? Nila ng attention lang, malibre mo lang yun ng ice cream, tuwan-tuwa yun. Bigyan mo ng ilang oras sa pag-uusap mo. Pakinggan mo lang siya. So, ibig sabihin, yung frame of life, dapat huwag natin gigibain o huwag natin babaguhin. Kasi pag hindi maayos ka sa asawa mo, pati sa anak mo hindi. Paano na yung church? Hihirapan tayo. Yung ibang ginagawa, sigad din sa baba, ito yung trabaho naman. Kaya, kailangan yung frame of priority o frame of life, dapat establish sa buhay natin. Yes. So, kaya, sabi nga ni ito po, it is all about our relationship with our God. Yes. Yan ang i-prioridad po natin. Si God ang dapat na maging priority natin. Pangalawa po, yung family. Ito po ay tumutukoy sa second priority natin, our family. Katulad nun, yung pastor. Di ba? Nasira yung family. Actually, our first ministry is our family. Yes, that's true. Yung sumunod po, ministry. Kasama na dyan yung church. Siyempre, paglilingkod mo sa Panginoon, mga Bible study mo, mga gawain na hinahawakan mo. So, namamali po kasi ang iba, akala nila, pagka nasa ministry ka, actually, merong mga nasa ministry, unhealthy ang relationship kay Lord. Sabi nga, Di ba? busy sa, Mga ganun busy sa kingdom. Busy sa kingdom. Hindi busy sa kingdom. Hindi ka naman, di ba? Hindi naman ayos ang relationship Yung mo family na sa King of the Kingdom. Kaya narurong priority ka. Dito nakatutok eh. Puro gawain. Eh, ang unang gawain mo, pamilya mo eh. Opo. Di ba? Oo, ang unang gawain mo, pamilya mo. Yan ang dapat na unang-unang ma-reach mo. Di ba? So, yung sumunod, yun na, yung others, tapos yung sarili mo. So, ganun ang Kaya lang, minsan bumaliktad, si Lord na nasa baba. Di ba? Pag binaliktad natin yan, magkakaroon ng unbalanced priority. Kasi ikaw mauna eh. Eh, ang tao naman talagang common niya, selfish yan eh. Opo. Si ako. Di ba? Pag selfish ka, wala ka rin pakialam sa kapwa mo. Di ba? Ewan ko kung papalaot ka sa ministry. So, yun po yung pinag-usapan natin. Ganyan kahalaga ang prioridad. Amen? Kaya pati pag-aaral, alam niyo po, itong pag-aaral na ito, preparasyon ito someday. Yes. Di ba? Someday, na natututo kayo, magagamit kayo ng Panginoon. Kaya kung may calling kayo, tuloy talaga ninyo pag-aaral ninyo. Di ba? O maliban na ako, walang calling. Kasi pag walang calling, kuliling yun. Ganyan, di ba? Pag may calling, pagbutihan na. Kasi yun na yun eh, excellent nga eh. Kaya yung pinag-usapan natin sa Philippians 1:9 to 10 to 11. Okay, so when we talk about priorities, we are talking about the value. So that we ascribe to things in relationship to the other things in our lives. Diba? Yung value. Pagka, yun nga, pahahalagahan mo talaga siya eh. Pag mahalaga siya sa'yo, pahahalagahan mo siya. Kaya yung kasabihan ito, pag hindi mo pinapahalagahan, hindi mahalaga sa'yo yan.
Kaya nga hindi mo pinapahalagahan dahil hindi mahalaga sa iyo. Di ba? Yun ang ano noon. So God wants us to value what is most valuable. Amen? Nais daw po ng Panginoon Diyos na pahalagahan po natin yung mahalaga. No? He wants us to value what He values. O ano ibig sabihin nito? Yung muling pangungusap. Pahalagahan natin yung pinapalagahan ng Diyos. Yes, oo. Kaya kung ano na po pinapahalagahan ng Diyos, yun ang pahalagahan natin. Amen. Di ba? Tama ba? Dami palang na wrong interpret dito. Ah, Lalo pagdating sa ministry. Oo. Gaya po nung sinabi niyo, minsan, ang isang Kristiyano nakapokus yan sa ministry, pero yung relationship niya sa family, Unhealthy. unhealthy. Yes. Kaya maraming tatamaan talaga pagdating dito sa... Saka hindi tayo magiging effective bishop. Yes, eh. Oo. Hindi tayo magiging magiging effective sa effective. Ay, nakasulat ng salita ng Panginoon, di ba? Oo. Pag hindi maayos ang sa pamilya, kailangan ng isang lingkod na dyan, isang asawa. Oo. Eh, pag hindi maayos sa Ginagalang ka ng iyong Opo, mga anak. tama po yun. Diba? Yung mga ganun eh. Sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, so, kung sino man ang gusto maging tagapaglingkod, Kung sa mag-handle tayo ng church, hindi oo, tayo opo. maayos sa family natin, sisirain Diba? po O, natin. yung yan. sumunod nga lang, paano ka makakapaghawak ng simbahan Yes, tama po. kung ang sarili mong bahay ay hindi mo kaya i-handle? Amen. Diba? So, kaya mahalaga po na i-priority po natin yung family natin. So, minsan, busy tayo sa pag-akay ng mga tao sa labas. Diba? Opo. Ay, yung mga miyembro ng pamilya natin, mga pag nangamatay, alam natin. Diba? Alam natin, papuntang impyerno. Siya kayong Diba? Aswan 8. Yan, Aswan 8 Judea muna eh. Sa yan ang masakit na katotohanan dyan. So, sila po ang pahalagahan po natin sila. Okay, tuloy natin. Letter A, priorities represent the order of things on which you spend your resources. Order of things. No. Kaya talaga, di ba, God is a God of order. Man is a man of disorder. Di ba? Very common sa maraming mga tao, no? Wala sa hulog, kumbaga. So, ang Diyos po, nasa sabi nga kumakatawan daw po sa, pag sinabing order of things, ano ibig sabihin? Kaayusan, no, ng mga bagay. Yeah? So, ano ang dapat natin iayos? Kasi nga, sabi ron, order of things on which you spend your resources. So, ano mga resources natin? Ha? Our first resources is our time. Kaya yung time natin, dapat in order yan. Di ba? Sinabi kasi time, it talks about life. Oo. Oo. Pag sinabing time, walang po pwede magsabi, kulang ako ng time. Di ba? Lord, binigay mo sa akin, 10 hours lang. Hindi, lahat tayo 24 hours. Equal yan. Yes. Tama ba? So, it depends upon na lang sa iyo na gumagamit ng time. Di ba? Kaya, redeeming your time. No? Making our time, sabi nga, maging valuable. No? Sabi nga ng Numbers, Psalms chapter 90 verse 12. Lord, teach us to number our days, that we may gain a heart unto wisdom. Amen? Amen. So, proper use of time. Katulad na, dami-dami natin ginagawa. No? Mahalaga yan Okay, so, ano pa? Energy
O lahat tayo may kanya-kanyang energy, di ba? Proper use of energy. Saan mo ginagamit yan? Yung lakas mo. Eh dito, pag sumunod, proper use of your money. O magkakaiba na ng kakayanan dyan. Diba? Yung iba, lack of money. Yung iba naman, www.com. Yung iba, too much money. Diba? So magkakaiba. Kaya lang, nakakalungkot. Yung iba, maraming pera. Nailalagay naman yung pera sa mali. Diba? Kaya kita mo, pagka ikaw ay hindi nakakilala sa Panginoon, kahit ang laki-laki ng kita mo, hindi nangungutang ka pa rin. Bakit? Mali ang paggamit ng pera. Diba? So, kasama po yan. Pero kapag nasa Panginoon ka kahit na, sabi nga, a little centavo no? O a peso magagamit mo ito in a proper way. Diba? Sabi nga nung dati namin miyembro rito dito natutulog, dito dating member namin, yung Maman. So, naging kapitan ng barangay doon sa Barangay Santa Mesa. Hindi lang yun, nagkaroon ng business. Ang business niya, photographer. Lahat ng yung mga school dyan sa may bandang dyan, sa kanya nagpa-picture lahat yun. Toga yung mga. So, naging mayaman talaga. Tapos sabi niya sa akin, Bishop, kung hindi ako nakakilala kay Lord, yung pera na ito na binigay sa akin ni Panginoon, magagamit ko ito sa mali. Bakit? Ang daming mga chicks na nagpaparamdam sa kanya. Di ba? Di ba? Yung malulong ka lang sa sugal, ang lapit-lapit lang ng mga casino, di ba? So, yun ang advantage, no? Yun nakakilala kay Lord. Wag na natin ilayo, no? Banggitin ko na si Mayor Bico. Diba? Bico Soto. Meron siyang 53 billion pondo. Diba? Pang-apat na sa mayaman na syudad ang kanyang diba? Ayan nga sabi. Ibig sabihin, Lalo pa Pasko ngayon. sarap tumira sa Tagig. Tagig siya, di ba? Tagig? Pasig. Pasig. Magkatabihan, di ba? Magkalapit lang po. Lipat na tayo. Sarap sa mga Alam mo naman mga Pilipino pag ganyan, kumparahan nyo ng mga Pilipino. Kaya, may order. Nakakalungkot yung mga congressman natin ngayon out of order ang mga buhay di ba? DPWH out of order. So, sabi nga, if you want to find out what is important to you, check your check stubs. Anong check stubs? Mga resibo? Mga listahan. Mga parang bakit listahan. Yeah. Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Di ba maraming mga Kristiyano, pagdating ng Sunday, yung tigbi 20, tigsi 50, nakapunta ng offering. Tama ba? Pero yung Tito Vic and Joey, nasa SM. Di ba? Nasa mall. Di ba? Dahil hindi lang isang Tito Vic and Joey, di ba? Ilan yun. Kaya ibig sabihin kung nasaan daw naroon ang iyong puso, tama ba? Naroon ang iyong kayamanan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Hindi pwede maghiwalay. Di ba? Kaya ibig sabihin, kung saan mo dinadala ang pera mo,
Di ba? Yung kayamanan mo. Basta mapusok mo. Kaya puso ito eh, no? Ang issue is all about the heart. No? Di ba? Yung, ang pinaka-problema yung heart eh, no? So, number 1, we all operate with a set of values or priorities. Yun. Lahat daw tayo no exemption yan. Ayan, katulad nyo, di ba? O, priority ninyo mag-aral. Hindi ko lang alam, yung iba yung absent, no? Pero halos wala na rin absent, no? Buti daw pumasok sa Di ba? So, right priority. Letter A, some are godly values or priorities. Letter B, some are selfish values or priorities. So, it depends upon dito sa dalawa, no? Number 2, these priorities govern most of the choices that we make in life. Govern most of the choices that we make in life. Ayan. Number 3, our priorities are often constructed on the basis of the relationship of the various aspects of our life. Our life consists of several aspects including yung buhay daw natin, yung mga prioridad daw po natin ay kumbaga often constructed. Saan? Anong basihan? In connection to relationship, Oh, sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. So, pwede raw po una, spiritual life. Ano pong aspeto ito, in our relationship to our spiritual life? This deals with our relationship to God. May kinalaman daw po ito sa atin pong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, family life. This deals with our relationship to our immediate and extended family. So, yun yung prioridad, tinutukoy na rito. Kaya, inuulit ko, ang unang mission ninyo, ang unang mission natin, our family. Mga anak mo, mga kapatid mo, asawa mo, number 1. Di ba? Yan yung mga katotohanan niyaan, Tapos yung mga kamag-anak mo. Minsan kasi, nung ikaw naging Kristiyano, nilayuan mo kamag-anak mo. May family gathering, ni-invite ka, ayoko dumalo sa inyo, mga unbeliever kayo. Malinan ko mo. Di ba? Tapos gagamitan mo pa ng Psalms 1:1. Malinan ang pagkain. Chapter 1, So, yun pala, mali na naman ang interpretasyon natin to. Di ba? So, ayan po. Halimbawa, birthday celebration. Di ba? May mga ganun, Yung iba, naging spiritual na masyado, ayoko umati sa birthday ni Kuya. Bakit? May konti, mag-iinuman lang yan, hindi mo alam, kaya kailangan ka pala umatin doon, para bago kumain. Sabihin, Kuya, alam, Christian ka, ikaw na mag-pray. Di ba? Bago uminom. Di ba? Bago Lord, wag silang tamaan. At saka di ba, kita mo sila, pag andun ka, parang aloof sila, Opo. Kaya hindi sila pastor ka, Hindi aloof sila sila makakilos ng maayos. Hindi sila Pero parang pag aligaga alis mo, lalaban na yan. Aligaga
Kahit sa Bishop, sa sementeryo, di ba? Yung araw ng mga Patay. ayaw nilang pumunta kasi Ay, sabi ko, ang concern naman natin yung buhay, hindi naman Oo, Di yung pag-pray buhay. natin yung buhay, bakit yung pati pag-pray natin? Isa ayaw nila dumalo eh, dahil patay na yun eh. Hindi naman natin concern yung patay. Alalahanin pa yung mga ginawa. baka mamaya kuya, baka po pwede mag-share ka muna ng word of God bago tayo, ganun ano, di nakakapag ano ka, pang ebanghelyo ka. Kasi Bishop, pag lalo Bago man lang tumagay, kasi naman tumagay na walang sharing ng word of God. Diba? Kasi, at least pinaka actually, Bishop, pag kasi ang isang tao na naging Kristiyano, talagang buong puso niya binigyan kanyang buhay. Ito naman yung yung danger. Minsan yung kabanalan na minimitik natin, nilalagyan ng twist ng kaaway yun. yun Na instead na maging kabanalan, hindi naging kabanalan kasi namamali eh. Kaya nga sabi nga daw ng iba, yung katotohanan at saka yung mali, gahibla lang ng buhok, ang pagitan. Kaya katulad yan, di ba tayo, alam ko, dagdaan din kayo sa ganyan. Na yung naging Kristiyano ka, parang ayaw mo na sa kanila kasi Ayaw mo na. iniingatan mo dahil nga sabi nga, huwag tayo makisama sa mga gawain ng hindi magaganda. Pero ang hindi natin alam, ang Panginoong Yesus ay kasama mga manginginom. Mga makasalanan. binabaan niya nga talaga yung mga Kaya makasalanan. sabi ng mga pariseyo, yung nabasa yung guro ninyo. Kung hindi naman... Ay, yung mga religious people pa nga, yung mga binanata niya ng mga matitindi salita eh. Manglalasing. Bishop, nangyari po sa akin yan doon sa patay. Nadaan ako, nagiinuman na yung mga pisang ko. Sabi ko, tigil niyo muna yan. Sabi ko, mag-ano tayo. Share mo na ng word of God. Pininom ako ng soft drinks. Siyempre, kaano mo lang eh. Nakita nung tsuhin ko, nakipag-inom daw ako. Ganun talaga. Ganun na, inabot lang ako. Sa akin ako Pag umupo ka doon, ano? Oo. Siyempre, medyo malayo siya. Tapos nalaman ko lang yun, sinabi ko sa pisang ng pastor ko. Yung nung umiinom. Kasi medyo inasago yung pastor eh, na parang very Kaya lang, yun nga, kailangan matibay ka doon. face to face. Kasi talaga susubukin ka eh. Pero Diba? ano po, at least yun, na binunyag ni Lord. Sinabi ko sa pastor, hindi alam mo naman pastor tayo, ba't iinom tayo? Ang nakakalungkot lang, kilala kong pastor, pagdaan. Pastor, tagay mo na! Yan ang delikado, hindi nakikita si Cristo sa buhay. Paraw na nabago. Kasi pastor, tagay mo na. Minsan kasi kailangan din talaga na yung malalim ka sa kasi yung tukso kapag hindi mo na pigilan. Yung halimbawa, fiesta. Diba, may mga fiesta yun. Yung sa ating mga, mga members of our family. Talagang sila dyan eh. Kuya, din ka rito sa January kasi fiesta dito. Ganun eh. O, di. Atin ka pa o hindi? Atin, sayang pa yung lechon. Kasi nasa may birthday. Oo. Ay, yun pala, naghanda nga ng todo-todo, di ba? O. So, kailangan lang maging example ka talaga sa kanila. No? Pwede ka makisama, huwag kang makisama. Alam mo naman kung anong limitasyon eh, di ba? Bishop, share ko lang. Sa akin kasi, lumaki ako sa Baptist. Oh. Ay, fit ka sa ganyan. Ganyan. O, yun na. Talaga yung bakit ka sa ala. Ikot ka, turo dyan. Kung nakita mo doon, doon ka tumaw ka dadaan dyan. Para parisaik eh. Masyadong dogmatic yung teaching na gano'n. Sa Apo. Biblia nagsasabi, huwag kang Opo. ang ala. Walang makasagot. Ayan, yan. wala, Kasi wala, hindi pag- nasagot yan. Doon Oo. tinanong ko yan. So, review ko, sa atin ngayon ay case-to-case basis. Opo. Hindi sinasabi niya, hindi ako umiinom ha. Pero the moment na may nag-imbita sa akin na kamag-anak ng birthday or ang kaso eh hindi talaga inuman o lasingan, pupunta ako, iinom ako, ayaw ko magpaka-plastic. Dati kasi, lahat sila umiinom na ganito na ako lang ang either kape or soft drinks. Ang masama, nakakadami rin ako ng soft drinks. Ay, So ngayon, sabi ko, ano bang masama dito? Ang nakikita nila tuloy ay yung holier than thou. holier than thou. Yun na yung Hindi sila makikinig sa'yo kasi may wall. Opo, Oo, may barrier Pero eh. pangalawa doon, saan sa Biblia nakasulat mo kang bawal uminom?
No? Kung ang spirituality mo, mature enough ka na mahahandle mo, kahit ipakita mo, meron isang pastor na tinatabi niya yung, hindi na pinapakita na umiinom pa na siya ng bibig. Missionary to Sa kwarto kasawang lang. Amerikano. Sa kwarto lang. Nung sila lilipat na ng, dito sa Annapolis, Green Hills, lilipat ng bahay ng missionary, sino, pahala doon, nasa mga 20,000 naman yata. So, lilipat sila. Buhat kami, nagbuhat. Tulog kami magbuhat, nagamit nila. Abay sa ilalim ng kama, ando ng case na bill. Wow. At mga alam. Hindi nila pinapakita kasi baka maka-offend sila. Pero silang mag-asawa, manginginom sila. Umiinom sila. Hindi sila naglalasing, pero umiinom sila para uminit yung katawan nila at lumakas sila. Parang sistema na ng katawan nila. Pero hindi sila naglalasing. Ayun ang sabi ko. Nung mahuli namin yun, pinaliwanag nila kung bakit. Para hindi sila maka-offend sa mga kapatid. Ay, Yun lang yung oo. purpose. Kaya sa pagkain. Pero, para sa kanila daw, ay hindi Conviction yun eh. conviction nila yun. Conviction. Ano sila yung, unang-una tayo naman. Hindi na tayo. Wala sa Birthday sa birthday Ano mo. sinabi ng Bible? Yun na lang Conviction ang sabihin natin. katiwilan naman. Yun na lang. Ano pastor sa'yo? Okay lang po. Kung tinitignan kasi, ang sinasabi lang naman ng salita ng Panginoon, huwag tayong magpakalasing. Yo. Kasi pag sinabing lasing, influence by alcohol. Iba po yun. Dapat we must influence by the Holy Spirit. Kaya hindi na rin tama yung nag-inuman yan. Nakakangkihan mo sila. Kaso nga lang, maraming tatamaan pastor ng mga verses. Katulad ng if anyone Kasi is... sa sarili mo, na natikman mo yung alak, ay hindi ka na makaiwas. At magpapakalasing ka na, ay yun ikaw na mag-iwas. Dapat tayo nagpo-control. So tama yun. So hindi naman porket Wala. sinabi ni pastor, no, na baka meron dito nag-confirm, pwedeng pundador, mga ganun. Ay hindi po. Kasi babalik po kayo uli sa pagiging dati. Tsaka Kapag katingin nyo, kahinaan nyo yun, huwag na. Kung yun ang iniiwasan nyo, walang iniwan yan sa kung kahinaan mo ay sugal at ikaw ay napalapit sa mga nagsusugal at mukhang, ako masarap magsugal ulit. Tagal lang ko nakakapagsusugal. Yung iwasan mo. Pero pag tingin mo, hindi mo weakness to, strong enough ka na, as a Christian, huwag na natin gawing dogmatic yun na ituturo natin sa lahat ng tao na bawal uminom. Kasi mali na yung tuturuan na yun. Wala naman sa Biblia, bawal uminom. Ang nagtuturo tayo ng katotohanan. Tama ko. Pag wala sa Biblia, hindi na katotohanan yun. So, in moderation na rin tayo sa teaching natin. Tsaka sabi nga nung salita ng Panginoon, di ba, kung ikaw ay kakain na ipagkakasala ng iba, huwag mong gawin mo lang. Huwag mong gawin. Basta pagkain nga lang yun. Kahit pag inom, pag alam mo sa paligid mo may Kristiyano, ay huwag mong gawin. Yung sa akin po, Bishop, tanong po, di ba nung nagkaroon po ng miraculo po ba yan ng Panginoong Jesus na gumawa po ng, yun po ba ay literal? Yung- Literal. yung wine. Yung tubig na naging wine, ginawa niyang wine. Yan ay miracle wine. Miracle wine talaga yon. Hindi po siya... At saka ang kultura po ng mga Hudyo, umiinom po talaga sila ng mga red wine. Hindi po tando, ay hindi Pero po kasi- emperador, hindi po. Mga fermented po kasi yan. Pero po dati, yung iniinom po nilang wine, ano po yun, oinis. Yung wala po talagang halong alcohol. Pure Galing talaga sa ubas. Ngayon po kasi si Kera na, meron talagang Fermented. volume ng Kasi alcohol. meron may mga namin sa mga grape, Opo. mga strawberry, may Mga kapatid, yung sa akin lang, yung sinabi ko, don't get me wrong don't misconstrue me. Ang sinasabi ko lang is, huwag tayong dogmatic sa isang teaching Opo. na nakalakihan kasi natin dahil, kasi sila, hindi mo yung paliwanag sa akin ng pastor namin. Kahit professor siya ng Bible School. Kasi yung sistemang yun at katuroang yun, nakadisnan lang kasi nila yun. Mula sa mga modern churches nila. Mga Baptist dati, kasi mula pa 16th century yan, may Baptist na. Oo. Salin-salin yan sa Bible School. Pero pag tinanong mo sila, anong basis sa anong versikulo, wala makita. Pero ang teaching ni Pastor, bawal uminom ang anak ng Diyos. yun ang Yun mali. ang agad, Yun ang dogmatic na. tuldok na yun, tuldok. Oo, tuldok na yun.
anong verse, wala silang may pakita. Sabi, bawal maglasing, bawal magdara. Pero ngayon, tayo, total mature naman na tayo, kinakailangan, balansehin natin ito. Balance na natin. Saka siguro, paso, kung iinom sila, huwag naman yung inom ng mga MP lights, no? Opo, yun. Dapat yung mga healthy rin, katulad ng mga red wine. Pwede yun. Ngayon, kung ayaw mo talaga uminom, hindi naman ikaw pinipilit na magbalik ka mag-inom. Samahan mo na yung ano. Basta sa akin, pag weakness mo, at ikatutumbang yan, Okay. Okay na. Ano conclusion? Hindi, ako Bishop, di ano ko lang po. Justify ko po. Opo, kailangan. Pero hindi... huwag lang yung Saka, ano, dapat talaga, tayo yung hindi tayo yung kinokontrol, tayo yung nagkocontrol. First ko ako, galing ako ng Australia. May nagpabili sa amin ng ng Bundaberg rum na buy one take one. Binigyan namin sa isa. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin, 2018. Hanggang ngayon. Malakas na yan. Pakonti-konti, sinasama namin. Kasi yung bayaw ko, siya sa nagkahalo ng mga wine. So, ginagawa niya, para hindi mainom yun, pakonti-konti. Hinahalo niya sa soft drinks, tapos wine, hanggang sa maging mababa na yung content niya. Ano yun? Primera. Sa akin po, Bishop, yung ano po. Ang minum lang naman, yung mga ano lang tayo, parang pero hindi nagpapakanang. Ang danger po dyan kasi once na pinagbigyan po natin kahit a single shot, una, yung basta mag-glorify si Lord, okay lang po. Kasi minsan yung mga, halimbawa, nag-ano sa atin, nag-alok po sa atin, ang iisipin nun, ay, pastor nyo nga, umiinom eh. Yung reputation, as a pastor, gine-generalize na lahat. Kaya, ngayon, yung sabi nga, kahit hindi ka nakita kung nakikita ng kapatid mo na umiinom ka, kahit hindi ka nakita, pero kinikwento naman. Nangyari po sa akin po yan, siguro that was 15 years ago. Inalo ko po, isang tagay lang po yun. Pagka eto umiinom to Yung naririnig ng lahat na umiinom ka. Pinagbigyan mo, kala nila. Yun po yung naging danger po doon. Ay, halimbawa, kasi ganito. O sige, harap ako sa inyo Tapos binigyan ka ng isang baso. Tapos ito lang iinumin ko. Pinagbigyan mo, ito lang talaga. So, siyempre mag-atim sila ng pangalawa. Hindi, sinabi ko sa inyo, kung marap ako sa inyo, isang beses, lang talaga, isang baso lang talaga. Tayuan mo yun. Kasi ang Kung ano lang ganun po, talaga yung ang ano danger mo. lang nga po doon, yung kwento ng mga nakakita. Yung mga na... Meron nga ako, kilala pastor umiinom tapos tuturo ka. Ngayon, paano mo may pagtatabi yung sarili mo? Diba? Negative na Kumbaga, kagad ang ano. Opo, negative. Pinipis po natin yung tao. Diba? Dapat na binago na tayo ni Lord Pero binago na po tayo na dapat talaga hindi makita. Dapat talaga, pag iinom ka, walang matitiso. Walang ibang Yung katulad yung Kahit ganito hindi mo ni Pastor, nakita, yung katulad point yung ganito ko ni Pastor, talagang sa kanila lang. Walang ma-open na iba. Oo. Kaya nga kita niyo, ang buong bibig nila, uminom ka na, yung pari nga uminom. Di ikaw, pag mahina ka sa tukso, kasi tukso po yan. Kaya pagka, habang buhay mo dadali, yung pastor nyo nga umiinom. Ngayon, ang tendency po nun, pati yung member mo, yayayain nila. Kung mga member mo mahina, si pastor ba tumagal? O di ikaw rin, tatagay na. Kung mahina sa tukso yung inalok po mo. Kaya, para safe, huwag ka nalang uminom nakaharap sila. Oo. Totoo yun. Pero yung sinasabi nga red wine is healthy. Pero according to sa pag-aaral, hindi raw totoo yun. Kasi naging winner po ako Kasi dati po, nagbebenta po kami ng pundador kasi good for the heart daw po yun. Pero based on doon sa hindi naman pala totoo. Pero yung pure wine talaga, kasi red wine meron na pong alcohol content yun, 6%. Okay, sige. Okay na. Salin tayo. Okay na Sabi ko, ayun kay Bishop, pwede na pala tayo magdala ng red wine sa birthday. Actually, nagkaroon na. Kami ang aming ginagamit namin Sa lasape. pinanukala ko lang to kasi umaki ako sa juice sa grape juice. Pinanukala ko lang sa church natin red wine tayo pagdating sa breaking. Yeah, red wine. Sabi rin po, red wine. Thank you. Tsaka di ako gumagamit ng bilog, ang tawag nun? Ostia. Ostia.
Naintindihan niyo ba bakit ostya yan? Bakit bilog? Hindi niyo alam ang storya, bakit gumawa ng ostya? Di ba ang pari tinataas yan? Sinasamba yun, kaya bilog yun, simbolo ng araw kasi yun. Sun God. Kaya sabi ko, huwag tayo gagamit ng ostya. Tayo ay gagamit pa ng tinapay talaga. Nagpaluto ako sa ate nito ng tinapay na walang yeast. Sintigas naman ng bato. Basta na ba candy? Ang problema, pastor, kasi meron yan, may grupo ng mga pastor na nagkaroon ng Red Wine Fellowship. Opo. Red Wine Fellowship. Fellowship Oo. talaga. Dahil tapos dumami. Ang daming nagiging miyembro. Dahil marami sila, halos linggo-linggo may birthday. Kaya dahil lagi may birthday, may handaan. At merong red wine palagi. Daming naiinom. Nalalasing. Tapos to the point na nagiging malasawa na mga kwento. Di ba? Na tinatamaan din eh. So, yung iba nga dahil nga may tama, lalagyan pa ng ng upos na sigarilyo yung iinumin ng isa, hindi alam eh. Kasi ang ano po nun, kahit I think 12% alcohol content po yun, pagka nakalimang baso lang, i-times mo yun sa Oo. di yung 12 times 5, 60. Di 60 rin yung na-intake po natin. Kasi, hinahinan po ako dyan nung sa opisina namin, pwede po ba, lang ako, red wine? Siguro nakatatlong bote yung red wine ako nangasin po. Basta bilang mga pastor tayo, kailangan ma-inculcate natin sa mga miyembro natin na ang bawal ay ang maglasing. Yun naman talaga yung biblical. Pag gumawa, kahit gaduwain yan, pagka ikaw ay natitipsin na, ikaw nagko-cross the line. Siguro mas mainam, pastor, ang gawin po natin. Basta mag-glorify si Lord, yun po yung gawin natin. Basta hindi mag-glorify. Kung hindi nag-glorify ang Panginoon, wag na ituloy. Huwag na ituloy po. Kasi yun po yung danger po dun. Kahit ba hindi ka malasing, sa tingin po natin na Kailan hindi mag-glorify ang Panginoon? Pagka umiinom kayo, nakikita kayo harapan ng mga tao na Opo. sabihin red wine lang ito. Hindi pwedeng sabihin red wine lang ito. Totoo po yun. Ma-open sila. Pag may ma-open, alang-alang sa kanila. Yes. Huwag mo na ituloy. Siguro sa kwarto Diba? ka nila Huwag na alang-alang sa sayo. Tapos pag sasabihin mo, Actually, lang po, socializing lang po yung ginagawa po ng Israel. Yung talagang pasilip lang. Siguro pwede. Tayo mga Pilipino, pagka once na nasayaran na po ng alak, hindi na po. Opo, hindi na. Dapat yung pagpalado sa iyo, hindi ka dapat gobihan na. Sabi na kung panahon ni Jesus, ang tubig ginagawang alak, pero may panahon ngayon, ang alak ginagawang tubig. balik tama si Kristo, yung tubig Ginawang ginawang Pero ngayon, yung alak. alak ginagawang tubig. Yun, maganda. Yun, magandang ano yun. Tapos ko na mamaya yan. Ilalike ko yan. Si-share ko yun. Ikaw, comment ka naman. Sabi sabi mo, bakit gumawa si Jesus ng alak na yung forward? Kasi isang linggo inuman yun. Yun. Tubig yun, hindi naman alak. Masarap na ano. Talagang isang araw mga inuman mo, pastor. Actually, yung nagsalita nga, di ba? Sabi niya, ngayon lang ako nakating sa ganito. Na noon, pag ang mga tao nalalasing, ang kasunod, pangit na. Pero ngayon, hanggang ngayon, nanatili pa rin. So, ibig sabihin, nasa right mind pa rin siya, even though he drink wine. Oh. Yun yung ginawa ni Jesus. Hindi, no? Pag nalasing ka, Mare, mahal kita, Mare. Bakit gano'n ka nakaagad? Hindi, gano'n yun. Ibig sabihin, mali yan. Pagano ka pagpalaw? Pagparal? Sasabihin mo, pastor, ang ganda mo talaga mahal, sasabihin ng asawa mo ako, di ako mahal. Sinapal ka ngayon. Ay, nako. Okay, number 2. Ba't ba yung family na yan? Ay, ano ba? Letter C tayo, no? Yes, pero Nalasing. choices. Letter C. Okay. The church life. Ito na yung church life, ano? This deals with our relationship to the local church and the people of God. Local church.
So, kita nyo na obserbahan ninyo yung mabilis lumago, yung kung involved sa ministry, nag-i-involve sa ministry. Di po ba? Opo. So, yun daw, ito na po ay merong kinalaman, yung church life, sa relasyon ng bawat isa sa kanilang lokal na simbahan. Diba? Yung pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon, at syempre yung mga tao sa loob ng simbahan. Amen? So, yun po yung ikatatlong hakbang. Minsan kasi, yun nga, sabi ko nga yung iba sa atin, ang babait sa loob ng simbahan. Diba? Holier than thou sa loob ng simbahan. Po, opo. Hello po. Nakakatakot Sa po po ba yung sobra sa opo. Ayan, ganun. God bless you po. Bless, pero sa magulang. Ganun, no? Sobra sa opo. Minsan doon na sila banal no? Kaya sabi nga nung isa Daddy, dapat lagi ka nasa church. Daddy, dapat lagi na tayo simba kasi bait-bait mo sa mga tao di ba? Sa mga Nagtataka ako, first service, umatay, second, hanggang third. No? Ano ba nakain mo? Pag sa bahay kasi, pag dito, bait niya Pag sa bahay. Oo. Sa bahay di ba? Sabi sa nanay. Minsan dapat kung maayos ka sa loob ng simbahan, Maayos po. banal ka makipagtungo, makisalamuha sa mga tao sa loob ng simbahan. Ganon din po, dalhin natin yan sa bahay. Para mag-ilaw tayo sa bahay. Diba? Hindi mo pwedeng daanin mo sa dahas o mga salitang mga mabibigat na mga salita. Diba? Hindi ka kasi magiging magandang halimbawa in front of your family members. Nulit ko, our first ministry is our family. Your family. My family. Diba? Kaya iba, magugulat ka. Bakit hindi maakay mga pamilya mo? Diba yung tanong doon bakit hindi mo maakay? Yun lang yung question doon. Bakit? May mga kadahilanan. Kung pwede sila talaga may problema. O kung pwede naman baka ikaw may problema. Diba? So, ganun lang po yun. Pang-apat, ministry life. This deals with our relationship to our ministry in the body of Christ. Ayan. May kinalaman daw ito sa atin pong kaugnayan, sa atin pong ministeryo, sa katawan ng ating Panginoon. Bawa, Pantas Ministerial Association. Di ba? Body of Christ yan Diba? Minsan naman, ang dami mong mga samahan na sinasamahan. Tama, di ba? To the point na yung mga samahan na yon ang kumukuha ng mga oras mo. Salim na mailagay mo sa tama, di ba? Lahat na lang ng panawagan sa iyo, atinan mo. Lahat ng imbitasyon, atinan mo. Tama ba yon? Kaya dapat mapili tayo. Diba? Hindi lahat. Hindi porke nakapalaot ka sa ministry or nasa mga meetings, di ba? Minsan may mga meetings na hindi natin kailangan puntahan. Kakadalo sa meeting nila. Yung mandate na binigay sa ng Diyos, hindi mo maasikaso mo yun. Kasi nga, Napapabayaan mo, church mo. Yun nga natatakot ko, Bishop Kung tingnan kung hindi umatin sana ng eleksyon. Buti pa, ginawa ko lang ginawa ni Bishop Pero pasalamat ko sa Lord dahil hindi ako naging board member lang ako. Ayaw ko talagang mahawak ng office, lalo yung secretary. Kasi, Pastor. kasi sabay ko nangiginig ko. Oo, mabigat na trabaho Hindi yan. ako nagsusulat. Ako'y, dito lang sa cellphone na. Tapos ako magiging secretary, sana hindi ako mabalik. Kasi, na-elect din akong vice president ng Pearl. Obligasyon na doon. Oo, obligasyon Tapos, naman yun. naglalalamog pa ako sa araw, tapos nagkatrabaho ako sa gabi. Alas 12 hanggang alas 12:30 hanggang alas 9:30. Kakain lang, lalamog, tutulog ako konti oras. Tapos, pumapasok ako dito ng 4 na beses sa linggo. Tapos,
Talagang busy talaga. Vice President pa ako. Sabi ko, ayoko sana pero hindi mo pwede. Hindi nila ka. Tapos eto na naman. So, tama yung sabi nyo na, teka muna na, hanggang naiisip ko tuloy, ito bang mga to, kasama ba to sa church na establish ko na talagang doon talaga yung calling ko, may kaunayan na to. Gusto ko lang naman matuto. Hindi maubos yung oras ko sa mga to. Ayan, Yun ang inaaral sabi. natin ito eh. Oo. Pero talagang totoo yung sabi ni Bishop, kakainin talaga oras mo, kaya kailangan marunong ka mag-manage. Oo. Lahat ng pupuntahan mo, kasama na dyan ang time, kasama na ang resources, kasama na ang pera. Hindi mo pwedeng hindi ka pupunta na hindi ka mamamasahe. Lalaan mo na oras yan. Kasama yun, tatlong ano na yan. Kaya minsan po, sabi nga tingnan nyo yung ginagawa ninyo. Kaya ako talaga meron akong mga tinanggal talaga eh. Hindi ko na talaga, kahit anong invite sa akin, hindi ko ano. Kasi alam ko yung priority ko. Alam ko yung dapat kong unahin. No? Yun eh. Kasi minsan, ando tayo, ministry tayo. Kung saan ministry, tama natin. Lahat yan. Police ministry, di ba? Jail ministry, evangelism ministry, everything. Kung ano mga ministry na yan. Kumusta yung church na ina-handle mo? Di ba? Yung church na ina-handle mo, aalog-alog. Yung church na hina-handle mo, hindi ka makapag-disciple doon sa loob ng ano mo, nasasakupan mo. So, andun ka, pumapalaot ka doon. Kaya, halimbawa, yun nga, andun ka, marami kang gawain, marami kang cell group, marami kang inaatin ng mga pastoral organization. Yung pamilya mo. Diba? Kumusta na yung asawa mo? Kumusta na yung mga anak mo? Sino ka sa pamilya mo? Talaga mag-balance. Balance dito eh. Kaya nga Yung balance. na-invite ka po ng social media, yung Facebook, Twitch, yung paladite mo ng gano'n. Kumbaga naagaw na po yung oras mo. Oo. Kasi meeting lang yan. Halimbawa, wala ka naman nandun. Maliban na lang kung kung sa agenda na yon, ikaw ang speaker. Pa-priority. Ibigay mo ng panahon yun. Pero kung pangkaraniwan ka lang tagapakinig doon, makikikain ka lang doon, malilibre ka lang sa pagkain. Di ba? Ano yung ministry life. Lumilinaw ba? Amen. Kaya dito, i-prioritize your priority. Balance. Check natin. Balance life. Kaya ako, siyempre, our relationship with our God, family ministry, and then church ministry na pinapahawakan sa akin ng Panginoon. Yun ang susunod. Tapos, yung organization, others, Pantas Ministerial Association, diba? May Bible School pa. Meron pa ang Messiah, Bull Gospel Bishop Council. So, pagka nagtapat-tapat yung di ba? Meron pa akong sa barangay pa ako. Di ba? Kaya, paano mo siya hahati-hatiin? Di ba? 24 hours lang yan eh. Binigay sa atin a day. Hindi mo pwede maging 25 yan. 20. So, paano mo siya i-prioridad? Ayusin. Di ba? Ayan. Check nyo ha. Baka namamali tayo ng mga prioridad natin. Sabi nila, kulang pa yung 24 hours. Kaya nga, parang... Kahit dagdagan ng Diyos yung maging 27 hours. Pag hindi ka marunong. Magkahanap ka Wala pa. pa. Pag hindi mo kayang i-manage. Yes. Management lang yan. It is not about the time. It is about your management. Okay, letter E. Vocational life. This deals with our relationship to our career and our work life. Yung iba, no? Ayan, may career, Pastor Edwin, work life. Paano mo nahati-hati yan, Call center ka pa rin, di ba? Call center agent. Yun. Kaya pala pastor, malakas ka sa kasi. Now I know. Work life. Di ba? Okay, is life eh. Kaya tanong, pwede bang, pwede bang puro ministry ka na lang?
Yan, tingnan nyo, no? Paano mo mababalanse yung work life mo at ministry? Kung meron kang work life, work life. Pwede ba umasa ka na lahat sa ministry? Ay, ito ba? Kaya ako, di ba? Oh, nasa barangay ako. Kahit paano meron. Diba? Kasi ang nakasanayan natin, o kumbaga naituro sa atin dati, di ba? Ministry ka lang, huwag ka magtatrabaho. Full time. Di ba? Eh, paano yung pamilya mo? At meron ngang may trabaho, ganda-ganda eh. Ganda-ganda na trabaho. Eh, iniwan yung trabaho for the sake of ministry daw, Nag-resign. Oh. Tapos doon kumikita siya na halimbawa 10,000 monthly. Dito 500 weekly. Oh. Paano ngayon family ministry mo? How can you manage, no? Paano mababalanse? Kaya minsan may tanong ganito, Pastor, meron pong alok sa akin sa abroad. Kaya lang, nasa ministry ako. Ano po dapat kong gawin? Yeah? Iwan ko ministry, magtrabaho ako sa abroad. Tatanungin ko muna, Bishop. Ano yan? Ikaw ba yung pastor ng workers ka? Oh, di ba? Ano, yun nga, di ba? May kasunod na ano yun. Ano ba? Ikaw ba yung main man dyan? Oh, di ba? Ganun yun. So, kung kayo hihingi na advice sa inyo yung ganun, ano ipapayo ninyo sa tao? Ako po, dahil di puntahan pa lang po ako dahil dito sa church. Tapos pumunta po ako ng Australia. May naiwan ako ministry which is praise and worship. Tapos, ang payo sa akin ng pastor namin, kung nasan yung asawa mo, doon ka. Oo. So, sumunod ako. Kasi nga, 4 years siya mawawala, kaya gusto niya isama kami lahat. So, Mati, sinunod ko po yung Oo. Pero nasa music ministry ka? Hindi naman Iniwan ko siya kasi ako po yung praise and worship. Pero Praise and may worship. mapag-iiwanan din naman ako. Yun. May Mapag-iiwanan. So, pwede pong kalooban po ng Lord Oo. yun. Pero kung ikaw lang mismo at magsasuffer ang ministry, kung ka mo mag-iisip talaga ng gusto, Oo. kung paano mo siya hawakan or pipiliin Oo. ang gusto. Yung choices doon, Yung choices. paano mo siya, Kasi depende po kasi kung wala talaga, may iwan siya kasi magiging lang yun, wala kang papag-iiwanan. Doon mo malalaman talaga na hindi ka looban ng Lord kasi ikaw talaga yung nilagay ka. Or else, mag-train ka ng Oh, yun, maganda yun, may train ka. Meron ka na i-train. Kung aalis ka man, mayroong sasalo sa'yo. May mga ganon. At saka, pag nag-abroad ka, hindi ka na nasa music ministry. Nag-abroad ka, supporter ka na. That is also a ministry. Saka yung makasama siya sa pamilya, ministry niya yun. Kaya nga, di ba? O baka makapagbukas ka pa nga ng gawain doon sa abroad, halando pa eh. Kaya minsan nakakahon kasi tayo kung minsan sa isang pananaw na ito, yung injected sa atin na mga 70s, 80s na mga no. So, to the point na napapabayaan ang kanilang pamilya. Di ba si Paul, nung tinawag siya, anong niya? Tent maker siya eh. Missionary, and yet at the same time, he was a tent maker. Meron siyang business na pinangangasiwaan pa rin. Si Peter. Iniwan ba ni Peter ang Tama, iniwan ni Peter ang yung pangingisda. Pero nung iniwan niya yun, meron sumalog at meron siyang mga tao na nagpapatuloy ang business. Akala lang natin totally iniwan. Pero meron eh.
Kaya yun ang isda nga sila, binahagkuha pa rin sa ano, bangkang Kaya nga din. Kaya siguro, di ba, nung medyo na backslide siya, binalikan niya eh. May binalikan siya eh. Di ba? Ang makita natin na talagang nag-iwan, si Eliseo. Elisha. Di ba nung tinawag si Elisha? Iniyagis yung balabal ni Elijah. Oh. Ano sabi niya? Paalam muna ako sa amin. Pagdating sa bahay, anong ginawa niya? Yung gamit niya sa pang-aararo, ipinanggatong niya sa naghanda siya, ipinanggatong niya doon sa sa kinatay niyang kalabaw ba yan o ano. Tsaka siya nag-ministry. Parang siya yung talaga nag-iwan ng di ba? Pero kasi yung iba mali din ang kanilang kila Pedro eh. Si Pedro, may nag-substitute ng business nila Pedro. Di ba? Okay? So, kaya medyo natin yan. Ministry life. Vocational life. Our career. Minsan nga nung araw graduating na isang taon na ng doktor Tapos sabi niya sa magulang niya, nakaano po ako ng panawagan ni Lord. Di, papalitan ko po yung kurso ko. Theology. Bible school. Papasok sa Bible school. So, hindi ba mas maganda na tapusin mo muna yung yung pagiging doktor mo? Di ba? Nakagraduate ka ng doktor. Tapos pagka-graduate mo talaga may calling ka, mag-theology ka. Di ba? At least pagka tinatawag ka, let us welcome our guest speaker. Di ba? Dr. Bishop. Doktor na di ba? Kasama yan sa credential Di ba? Kasi nasobrahan natin ng mga tinatawag na parang super spiritual talaga yung mga naging dating ng araw no? Nabuti nga, yung iba doon nag-survive talaga Yung iba nag-survive. Yung iba talaga nag-full time. Survive. May calling talaga yun. Pero yung iba naman doon talagang na-subside. Dami na-subside. Tama ba? Dami akong alam. Iba mga kasama namin. Ganda-ganda ng trabaho, nag-resign. Pumalaot sa ministry. Nung pumalaot sa ministry, naging persecutor, asawa. Tsaka mga anak. Naaway siya palagi. Hanggang kamatayan niya, yung pagpe-persecute. Ngayon, tinan mo yung mga anak. Yung iba, Iglesia ni Cristo. Walang na-convert. Wala. Namatay siya na wala na-convert. Diba? Kaya, okay. Social life. Nasa ba ang social life? Di ba na, minsan nag-post ako, nag-bowling ako Di ba? Strike naman. Strike naman. Pag hindi strike, comment ko. Ang pangit kung ipopost mo kanal. Diretso na kanal Pero strike no? Social life. Yung pakikisama sa mga tao to, social life. Diba? So, this deals with our relationship to our friends. To your friends. No? Kasama yan. Pamisa-misa maglibang din. Masama ba mag-billiard? Masama kung tataya ka. Kung nakipagpusta. Oo. Pero kung para tumumbok-tumbok ka lang dyan, walang problema. Di ba? Kung may mga ganyan Kaya tayo, may mga team building din tayo di ba? Para to establish our relationship. So, yung paglabas-labas, paminsan-minsan, mahalaga po yan. Ginagawa po namin may once a month po kami na fun run sa Mali. Sa
isang ano din, pwede ka mag-invite. Pwede na rin po siya, kumbaga, ministry na rin po sa mga barangay, mga kapag-anak. So, ayan. Yun nga. Bahagi po yan ng buhay natin. Ano? Kaya kailangan natin siya itong mga pinag-usapan natin, paano natin siya mailalagay sa 24 hours a day natin na to. No? Alin dito yung madalas na hindi kasama sa 24 hours? Diba? Personal life. This deals with our personal pursuit of happiness. Entertainment, hobbies, etc. So, bawal ba manood ng sine? Depende sa panahon. Depende sa palabas. Tama niya, palabas. Hindi, sabi pa. Nung araw, di ba, may mga extreme talaga no? Talagang pag nanood kayo na sine, sa demonyo kayo, gano'n. May ganun ba? Opo. Tayo, Grabe noon. Punta lang ako nakapasok ng sine, na malaki na binata na. Dahil mula, hindi. Asawa na ako kanina. Lumaki kasi ako na, na-inculcate yan. Kasalanan, manood ng sine. Masama. Sa demonyo yan, papasok ka sa demonyo. Tapos umuupo ka sa upuan ng mga... Manlilibak no? Sa mga Gamit nga nila yung yung Salmo, Sa sinihan, pero pag sa Psalms chapter 1. Paano pag sa jeep, inupuan din nila. Oo nga, inupuan din yan. Sa Jollibee, No? sa Bakdo, umupo din yung mga malilibak Di ba? Kung literal mo, no? Literal lang sabi nga na isang nagkomento sa atin, ayan din ang pagkakamali ko at pinagsisisihan ko, Bishop. I'm more exposed to ministry before, but I forget my family ministry. My ministry in my family. Di ba? Unbalanced talaga no? Inulit ko, unahin natin ang family ministry. Ganyan kahalaga. Papayag ba kayo na dami nyo nadalang kaluluwa sa langit, tapos yung asawa mo, anak mo, papuntang impyerno? O napunta na impyerno? Diba parang May Hindi kaya nabalitaan niya akong Christian Bishop. Yung asawa niya, 7 months lang hindi umatin ng church. Asawa niya, nakakalungkot. So, turuan sila. oo. Ang dyan, ang susi dyan, pag matigas ang puso, iluhod talaga. Iluhod. No? Nulit ko, pag matigas ang puso ng family member ninyo, iluhod ninyo, mention ninyo by their name talaga. Yes. Ano po yun? No? Tapos, aside from that, yung buhay ninyo magsilbing magandang halimbawa sa kanila. Kasi baka ang luhod natin para sa kanila, yung buhay naman natin, sablay. Na-experience ko po yan yung time na ako palang mananampalataya sa amin. Talagang pag natutulog po sila, nailayans ko talaga. Sabi ko, Lord, balang araw, hindi man ako yung gamitin. Meron kang gagamitin na tao para lahat sila ay makakilala sa'yo. Ito, kasama ko sila buong family ko sa church. Tapos yung kuya ko na dating gumagamit din, nandun sa Cavite, AG naman siya. Ngayon, kasama siya sa mga men's ministry. Kaya walang imposible sa Lord kung talagang lalakaran natin yung panawagan ng Diyos o yung makikita sa atin yung example. Kasi dati, ganun din ako umiiwas ako sa mga event-event. Pero nung ma-realize ko na nung time na sinabi sa akin na natutunan ko yan, tapos in-invite ako ng kapatid ko para sa ganung gawain na. Hindi ko in-expect na, sige, tol, ikaw na mag-pray, ikaw na mag-opening prayer, mga ganon. Kaya hindi talaga siya, hindi mo talaga pwedeng ilayo yung sarili mo dahil ikaw yung dadamitin talaga ng Lord sa family mo. Walang iba kundi ikaw talaga. Totoo yun. O di ba sabi ng Acts chapter 16, verse 30 to 31. Ano dapat po namin gawin? Sabi ng ganun sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan.
Automatic ba yun na maliligtas agad ng sambahayan? May ginawa ang jailer, ang jail warden. Dinala niya ang gawain sa bahay nila. Hindi porket ligtas ka, ligtas na rin ang pamilya mo. Hindi po. Ligtas na rin ang mga anak mo. Personal yan. Kaya kailangan personal din makapakinig sila ng ebanghelyo. Sila yung unang persecutor mo, pero tinuhin mo sa Lord. Kahit, oo, di ba? Kailangan sila rin ang makapakinig ng ebanghelyo. Para personal na mag-decide sila para sa kanilang mga sarili. Hindi ikaw mag-decide para sa kanila. Pwede ka mag-pray para sa kanila. Tama? Oo. Yung anak ko nga, bishop daw, pera, kasi yung anak ko parang ngayon pa nangurag tawin sila. Hindi ako kumikibo kasi walang mangyayari pag gumama lang eh. Oo, hindi mo makukuha. Pinag-pray ko, Lord, gumawa ka naman ng paraan para mawala yung pagpupulong dito. Lord, hindi ka nalulugod. Kasi ako ang nag-antrak. Minsan di ako nakakapanalangin dahil yung ginagawa nila. Ngayon gumawa si Lord ng paraan talaga, winay niya talaga. Natakot sila na may manghuli. Eh tapos si Bishop ko, malamang pa ni Bishop, siya ng ano na po sa barangay. Sabi ko, nakakakulit ka. Mahuli kayo ni Bishop. Ngayon, wala na nagtaw-taong God talaga. Talaga napakabuti ni Lord. Tapos na lang. Nagtanong sila ng ako. Sana, tuloy-tuloy lang. Oh. Hindi, Ako nagbubunga nga kasi magbunga nga. Wala mangyayari, lalo pa nila. lalo kang titikisin yan, lalo kang titiryahin. Ako ang ano doon, hindi nakakahiya-hiya. Mabiling ko ka tayo, tapos yung ano, mahuhuli. Kaya hindi niya tatalik yung mga anak. Kaya, Okay nangyari yun, okay lang yun kung yun yung process ng Lord. Okay lang yun kasi huwag tayo ano sa negative na nangyayari. Kasi nanay natin, Minsan, that's ano, way ng yun Lord. ang way ni Lord. Yung ganon. Kasi hindi na sila nagtutumpin. Talaga, yung anak mo isa, kumilis sa mga so makinig ka. so merong ina, may 3 siyang anak. Puro unbeliever, siya believer. Talaga iniiyak niya yung kanyang mga anak na ito sa Panginoon. So, lagi niya nilalagay yung mga papers doon sa prayer request, yung mga names. Kaya every time na yung pastor, tinitingnan niya yung mga prayer request. Laging ulit-ulit yun ang kanyang prayer request makakilala. So, una nakakilala yung panganay. So, tapos paglipas ng 3 taon, yung pangalawa naman nakakilala. So, talagang, kaya yung magulang sabi, nagpasalamat sa mga nakakilala na. Pero tagal, may haba yung pagitan, bago nakakilala yung isa. Isa na lang pinagpipray niya. At alam niyo po ba, kinamatayan niya. Namatay siya na hindi nakakilala yung isang anak niya sa Panginoon. Kaya merong God's timing. Kaya during the time of necrological service, nag-preach ang pastor. Nandoon yung kanya 3 anak na hindi pa nakakilala kay Lord. Sabi niya, alam niyo po ba, ito pong kapatid natin na ito, meron siyang paulit-ulit na nilalagay dito sa prayer request box yung pangalan nito. Binanggit yun. That name. No? Tapos biglang na yung puso. Andun yung anak eh. Kaya doon sa necrological service na yun, umiyak ng todo-todo itong huling anak na pinapagpray niya. Isinuko ang buhay sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay. And from that very moment, naglingkod na sa Panginoon, nagtuloy-tuloy na. Diba? Akala mo, kinamatayan, wala nang pag-asa. Yun pala, hindi nasasayang yung panalangin. Diba? So, kaya tuloy lang. Huwag kayong susuko. Tuhurin nyo.
Tuhurin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Padala. Yung sa Sige, amin ilod. po, sa pamilya po ng asawa ko, halos hindi po Kristiyano. Mm. So, yung isa pong hipag ko, na-operahan po sa ulo dahil nakakailangan ng tumor. Mm. Sa ano, buti po na Singapore siya. So, yung isang kapatid po niya, hindi rin Kristiyano. Nung pandemic po, nagkaroon po kami, di ba, uso ngayon kami online. Pandemic, Kasi, oo. Yung po na ano namin, yung na-win namin yung soul ng mga kapatid ng husband ko. Tapos nung nangyayari po sa ano ko, mas lumapit po sila sa Lord dahil yung kapatid nga nila may ano. So nakakilala na po halos yung sa side ng asawa ko. Tapos yung mga biyanan ko naman na ano rin, halos lagi may tanong. Tuwing linggo po, inaano ko na po sila na Bible study ako sila. Online kasi nasa Bicol yung aking ano eh. Tapos may nasa Singapore, akin na rin. Mga pamilya lang po namin sa Ramil. Yun po ang aming ano. Lalo, 6 o'clock to yun. Online na po. Pamilya lang po namin. Kaya wag po kayong papayag na kayo lang. Talagang ano niyan, brasuhin ninyo, no? Ang ginawa ni ano, no? Brasuhin talaga ninyo kay Lord yan. Iyak ninyo kay Lord talaga yan. Hindi po pwedeng... Kasi ang realidad, ang practical, ang katotohanan po nito, pag ang tao na namatay, nawala kay Kristo nung nabubuhay pa, wag natin lalagyan ng rest in peace. Wala pong rest in peace sa tao na mamamatay. Nawala kay Kristo nung nabubuhay pa. No? Dilema ang buhay nila. No? Ang nila, yung impyerno talaga yun, impyerno. Ayaw lang natin direktahin yung mga necrological service na, di ba? Kasi ma-open. Pag sinabi natin yun, ano? Kaya nga hindi tayo nagdedeklara sa mga ano yun, no? Ang tinatarget natin mga buhay, di ba? Bakit yun? Pierno pala. Yan na pala. So, ganun po. Okay, so ito naman yung nga, personal life. Kaya minsan kami rin nagpunta kami ng SM. Merong ano rin, me time. Me time. Ibig sabihin, yung masamasahe kami doon. Bigyan mo naman ng panahon yung sarili mo, di ba? No? Nakakatulog na ako doon. Isang oras na ihiga ka doon, di ba? Oh. Pagising niya, sakit ng katawan niya lang. Bigyan mo rin ng panahon ng sarili mo. Mamaya kasi kaya alam niyo maraming pastor na nabu-burn out. Sa ministry yung wala nang enjoy, walang enjoyment sa ministry, walang enjoyment sa pagpapastor. Na burn out na. Kasi nga unbalance yung buhay nila. No? Hindi balansyado. Hindi nila alam kung anong dapat i-prioridad, anong unahin, di ba? Ayun ang pinakaiwasan na kaya pinag-aaralan natin ito. Halimbawa, puro trabaho ka. Ka-burnout niyan, di ba? Puro trabaho, no? Lunes hanggang Linggo. No-burnout ka rin po. Kaya nga, ito, mahalaga to. Pang-apat, God wants each one of us to submit our priority system to Him. To our God. To God. Diba? Kaya itanong natin kay Lord, Lord, kasi ito po, lagi ko sinasabi ito minsan o madalas, meron tayo o marami tayong mga ginagawa na gusto natin gawin para kay Lord. Minsan o madalas, gusto natin gawin para kay Lord. Which is, hindi naman pala iyan ang ipinapagawa sa iyo ni Lord. Di ba? Check your priorities. Di ba? Kaya dapat alam natin kung ano talaga yung prioridad na gusto ng Panginoon na i-priority natin.
God wants us to do this because, letter A, He wants us to achieve our destiny and fulfill His purpose. He wants us to achieve our destiny. O, di ba? Gusto niya raw, maabot natin. Di ba? Yung destiny na dapat natin mapuntahan. Di ba? Maganap natin ang kalooban ng Diyos. Di ba? At the end of your life, makakasigaw ka rin, tetelestai. Di ba? It is finished. Bago mag-finish ang buhay mo, na-finish mo, yung trabaho na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Letter B. Success is God's plan for all of us, and living for God is a most joyful path that leads a most abundant life. What does it mean? Kayo po magbigay ng kahulugan. Yan. Ibig sabihin. Ano ibig sabihin yan? Tagumpay plano ng Diyos sa lahat. Yan, Pastor. Romel, tuloy mo. Ano na ang tagumpay? Sabi po rito, ang tagumpay po ay plano po ng Diyos para sa lahat. At dapat tayo mamuhay sa Diyos, para sa Diyos, na may masayang kagalakan. Yan, may kagalakan. May malaking kagalakan na yung ano ba yung lead dyan? Dapat pasugo sa ganang Yun, Leads a most abundant life. Tungo sa sa masaganang buhay. masaganang buhay. Tagumpay at saka masaganang buhay, no? Pinangungunahan tayo sa masaganang buhay. Sabi, ito nga yung daw tagumpay, ito daw po ay plano ng Diyos para sa atin. Di ba? At kaakibat nito, yung tayo ay mabuhay para sa Diyos. Di ba? Nang may kagalakan. Kaya ang tanong, kumusta po ang buhay Kristiyano? Masaya ka ba? Masaya po na yun. Kumusta po sa ministry? Masaya ka ba? Di ba? Baka hindi ka na masaya. May problema. The kingdom of God is not eating and drinking, but joy, peace in the Holy Ghost. So, yan yun. Kaya, ang isang bagay na ginagawa mo, pag hindi ka masaya, hindi ka magtatagal. Itigil. Tama ba? Pag boring sa iyo yan, Kahit anong pilit. tsaka hindi mo ipapriority yan kasi hindi ka masaya. Kahit anong pilit. Oo. Kaya, ang gusto ng Diyos, masaya na nilalakaran natin. Di ba? Na, ito raw po ay tungo sa tinatawag na, sa Tagalog, abundant life. Ano yun? Marangyang buhay. Sagana. Masagana ang buhay. Amen? So, Ito yung sa masagana. kaya meron pong joy dito ano? Joy. Tagalog ng joy, kagalakan. No? Para maranasan natin ang kagalakan, unahin natin Si Jesus. si Jesus Christ, ang Panginoon Jesucristo. Amen? Huwag si Jesus Roque. No? Kasi Jesus Christ, di ba? Kaya sabi, pagka nakakita pa ng dagdagan niya yan, gawin niya Jesus Christ yan. Dapat daw po hindi pinapangalan sa bata yung Jesus. Kasi Yan pag nga, pinagalitan, hindi mo pagalitan. Ikaw, Jesus. So, pangalawa, para maging masaya ka, Hindi maganda. no? Magkaroon ka na tinatawag na pagmamahal sa ibang tao, sa kapwa-tao. Amen? Other people.
At yung pangatlo na lang, yung sarili mo. Laging huli. Oo. Tama ba yung sinasabi sa Bible? Sinabi ng iba, narinig ko no? Oh, ganito yan sa Matthew chapter 22. Love God above all, no? With all your heart, with all your soul, with all your might, and love your neighbor above yourself. Yan ba yung nakasulat doon? Love your neighbor above yourself. Is it biblical? Sounds like. Sounds Pero like hindi siya. Hindi siya. Pero isa lang ang na iba na yung kahulugan As you love yourself. Ang sabi nun, love your neighbor as you love yourself. Papantay lang. Yun ang ibigin ang kapwa. Mahirap kasi mahalin mo yung iba ng masigit ka sa Tsaka wala naman, Ay, ang may bibigay mo pagmamahal kung paano mo minamahal yung sarili. oo. Ngayon naman nagmamahal sa sarili mo, hindi mo mahal. Pamabayaan. Paano ka magmamahal? Higit sa yung sarili. Galing sa iyo. Pero kasi very common, nauna yung why, no? Yung lovers of themselves, Yes. Very common sa common person. Yung self-centered. Sabi nga ng lovers of themselves talaga. Kahit doon Kaya sa nawawala yung kagalakan. yung pagkuha ng pagkain sa di ba? After ng service, kukuha ng pagkain. Inuuna yung sarili Oo. Tapos inuubos, hindi naman kinakain. Ako, Kaya yung mga pastor, hindi na nakakain. Kasi huli ang pastor Oo. May mga ganun No? Madalas. Subukan yung talagang maging yung mindset na ikaw ay maglingkod, tagapaglingkod. Yung mindset na for the sake of other people. Magiging masaya ka na maglingkod sa kapwa-tao. Kasi mahirap pong maglingkod kung hanggang ngayon selfish ka pa rin Kung makasarili ka pa rin. Ang hirap. Parang kasi lagi mo gusto. Una ka, ako muna. Mga ganun. Pero hindi po doon nanggagaling ang tunay na kagalakan. Unahin natin ang Diyos. Amen. So malinaw na po. Ano-ano mga aspeto ito? Una, our spiritual life. Balikan natin yung pinag-usapan natin. In connection to spiritual life, unahin natin ang Diyos. Our relationship with our God. Sa letter A. Pangalawa po, family life. Your family is your First ministry. next to God. Next to God. Di ba? Or your first ministry. Di ba? Deals with your immediate and extended family. Pangatlo po, church life. No? Mag-involve tayo sa ministry, mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Yan po yung yung local church. Di ba? Sana sa local church, mag-isip tayo, mag-anniversary ang church, ano kaya may iambag ko sa church? Diba? Ano kaya may tutulong ko? Pwede kayang papinturahan ko medyo kupas na, di ba? Di ba mag-iisip ka habang nakatingin ka? Yan. Mga ganun. Pa-aircon ko kaya? Ganun, Lalo kung may kakayanan ka, di ba? Kaya ka naman pinagpapala ng Panginoon para maging channel of blessings. Ayan po. Ministry life. It's all about our ministry. Your ministry. Kanya-kanya tayong ministry, hindi po pare-pareho mga ministry natin. Di ba? Huwag niyo sabihin na, wala ako sa ministry kasi tagalinis lang ako Yeah, that is your ministry. Pagbutihin mo paglilinis. Mabango lagi ang simbahan. Amen. Tagalinis ka ng CR. Ministry yan. Kasi iba iniisip ang ministry, tugtog. Di ba? Nasa limelight. Hindi Ang lawak ng ministry. No? Yun lang. Okay. Is there any question, reaction, or ano? Violent reaction. Wala nang violent reaction? Okay na? Alam niyo na yung priority niyo?
Alam niyo dapat tanggalin. alin na ang dapat medyo babasan. Di ba mga ganun O saan na ng panahon. Giting ko ito yung 5 ito, kamay na ito, meron pong your relationship with our God, your relationship with your family, with your relationship with your ministry, and then with your relationship to other people. Pag hindi healthy relationship mo sa mga tao, nakakahirap niyan. Pag may kaaway ka, may inaaway ka, di ba? Kaaway mo, biyanan mo. Pamilya mo, di ba? Yung sarili. Okay. Let's pray. Sige, Pastor Edwin, close us in prayer. Sige tayo manalangin. Maraming salamat aming Diyos na buhay sapagkat ikaw ang siya namin nagpagturo. Ikaw ang Panginoon siya namin karunungan. Sa iyo kami humuhugot, Panginoon, na kaalaman, karunungan at kalakasan. At sa iyo kami humuhugot ng joy sa ministry at sa pagsunod namin sa iyo. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang marunong sa lahat sa amin, sa church na ito, kay Bishop, at sa bawat pastor, Panginoon, na itinalaga sa kanilang ministry. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga hati, at patuloy mo kami itatuyod sa pag-aaral na ito. At tuman ang aming mga karunungan at maituwid ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito sa ganun, maggamit ko kami, Panginoon, ng ayon sa iyong salita. Purihin ka dakilang Diyos sa lahat ng ito. Ikaw ang mataasama sa pangalan ni Jesus na iyong anak aming Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa online.